Guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. This is Autobuison. So mayroon tayong gagawin ngayon. Itong Ford Ranger 2014. So ang issue nito ay ito. Yan. Yan yung issue. So ating itatry na ma-repair kung anong nangyari sa loob. Tapos ito ayaw umakyat. Minsan ayaw naman bumaba. Ito ayaw umakyat, ayaw bumaba minsan, pero nabubuksan yung pinto. Yan. Pero dito hindi nabubuksan sa labas. Yan. So ito yung ayusin natin. So tinanggal na natin. So dalawang screw sa baba, tapos ito tanggalin niya yung ninyo dito, itong cladding dito. Tapos may mga screw dyan dito saka dito. Yan, para matanggal yung ito natatanggal din to, pero hindi na natin isasali. Ito tatanggal din to siya. So yun. So ayan guys, natanggal na natin. Ayan. Natanggal na natin yung panel dito, door panel. Tapos remove lang ninyo nito sa door handle nya, unlock, tapos connection. So ang nangyari dito guys ay naputol. Yan. Hindi niya makawitan yung ano na yan, naputol siya. So gagawa natin ng paraan yan para mahatak niya yan. So yan yung problema, naputol siya. Ayan. So dapat yung ano na yan dyan, makalawit niya yan, oh. Hindi niya makalawit yung ano dahil putol na. So pagka pinalitan to, assembly. So ngayon gagawa natin ng paraan kung paano natin makalawit yan. So gagawa tayo ng hook, tapos babarinahin natin dito tayo magbarina, maliit lang para makalawit niya yun. So gagawa muna tayo ng hook. So ayan guys, so ayan, naano natin, nagawa natin ng paraan. So pag bumimili ito ng assembly, mahal to kasi Ford. So nagawa natin ng paraan, oh. Yan. Bubuksan na yan siya, oh. Dito. So ginawa na natin ng paraan dyan. Ayan. So nahahatak na siya. Yan. Yan dapat mahatak niya. Yung ano na yan. So yun, ating ibabalik na to. Pero bago natin ibalik, testingin natin kung magbubukas ba siya sa labas. So yan, balik natin muna to at testingin natin. So ngayon guys, testing natin kung nabubuksan labas. So dati hindi nabubuksan sa labas, ngayon bubuksan natin sa labas. Nabubuksan na. Yan. So nabubuksan na siya sa labas. So okay na. Dati hindi nabubuksan. Yan. Kaya nababali yung plastic hook nito sa loob guys, kasi pagka nagbukas diretso ganyan dito, so nabibigla sa loob. So dapat dandahan pag ganyan, tulak nitong thumbs, ano, kasi pag nabigla sigurado putol talaga. So ito naman guys ay ayaw bumaba at ayaw tumaas itong power window. So natapos na natin yung kabila doon, ayaw mabuksan, so mabubuksan na.
So ito naman yung gagawin natin. Dahil ayaw bumaba, minsan ayaw tumaas. So bubuksan natin to. Titingnan natin kung anong nangyari dito sa loob. Kung motor ba or switch. So kung motor, ating rerektahan ng 12 volts. Pag gumana, so possible sa switch. So yan yung gagawin natin. So tatanggalin muna natin dito. Tapos dito, mayroon din dito sa baba. So ito guys, binuksan na natin, tinis natin yung ano niya, motor. So pag test natin ng motor, kumikislap, so meaning shorted ang motor dahil nababasa ng ulan. So sumuot siguro yung tubig dito, ngayon nabasa. So ayan, may patak dyan, yan tubig, so nababasa yan. So nag short yung kinalawang pa, nag short yung motor. Pagka tinister na ay inano natin dyan, sinalangan ng direct battery ng motor, battery, ayan, kumikislap lang pataas at saka pababa, kumikislap, so shorted to. So para hindi masira to, so bubunutin na lang natin to. Hindi na natin ikakabit to kasi masisira lang, baka mag short, umabot pa dito. Para pag pindot, hindi na masama. So yun guys, ibalik na natin. So dito may screw. So mga hindi pa nakakalam, may screw dyan sa loob. Dito may screw din sa loob at doon sa baba. So 5 screw sa 2, 3, 4, 5. So yan, ibalik na natin. So nalubricate na rin natin yung mga hinges. So wala tayong magawa doon dahil shorted yung motor, so nabasa. So pag shorted, wala tayong makuha nga pyesa, wala tayong, kumikislap lang yung winding nya, pinasok rin siguro ng tubig, kaya ganun ang nag-spark. So binunot na natin yung socket para maiwasan na kumalat pa yung shorted nya. So yun, tapos na tayo guys. So change oil na lang natin yan. Ayan doon, change oil din tayo. Make